Magandang umaga mga igan. Sa kanilang pag-uwi sa Maynila, baon ng ilang taga Leyte ang mapait nilang kwento na magkaroon ng krisis matapos ngang humagupit ang bagyong Yolanda. Nasa Villamor Air Base pa rin live si Rhea Santos at pakinggan natin ang kanilang mga kwento. Rhea. Yes, Iga, nandito pa rin tayo sa Villamor Air Base nga, no, kung saan dalawang C-130 na ang lumapag kaninang umaga. Lula nung isang C-130, no, ang isang daang pamilya. Yung pangalawang C-130, wala pa tayong figures, no, pero madami-dami rin mga kababayan at mga pamilya mula Tacloban, Leyte. Kanina ipinakita namin dito yung sitwasyon, no. Ito pong tent na ito ay sa pakikipagtulungan ng isang foundation at ng Philippine Air Force. Itinayo po nila itong Operation Tulong Express, kung saan sa kasalukuyan ay pakita ko lang, no, nagsiset up po ang mga kasama natin sa Philippine Air Force para po sa isasagawa nilang medical mission. Magkakaroon din po ng pamimigay ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng ating pong mga kababayan na galing sa Tacloban, Leyte. Alright mga kapuso, dito po sa area na ito, patuloy pa rin po yung paglalapat ng lunas ng ating pong mga kasamang doktor, medical personnel sa mga kapuso po nating nagtamo ng galos. Yung iba may mga tinahe na sugat, may mga bali po sa katawan. So ito po since Friday, no, hindi ho nakatanggap ng mga paunang lunas ito pong mga kababayan natin. Kaya naman nananawagan yung ating mga medical personnel ng karagdagang gamot at yung anti-tetanus na gamot po para po sa ating mga kapuso. Nakikita nyo po yung ilan po sa kanila ay ngayon lang tumatawag sa kanilang mga kamag-anak para ipaalam na nandito na sila sa Maynila. Alam nyo, isa nga sa serbisyo na pwedeng gawin po ng ordinaryong mamamayan, no, tumayo ka lang dito, pakita mo yung cellphone mo at ipagamit mo yung cellphone mo sa kanila. Kasi talagang it's a big thing for them, no, na mapaalam, na ma-communicate, na makausap man lang yung kanilang mga nag-aalalang kamag-anak. Yung ilang kababayan po natin may uuwian. Ang sistema po dito sa Villamor Air Base, kung meron po kayong kamag-anak na nandito, pwede nyo po silang sunduin, pero hanggang doon po kayo sa first gate. Meron pong lugar kung saan pwede hong mag-park ang inyong sasakyan na gamit-gamit, no? At yung mga kababayan naman natin na nandito sa tent ay ihahatid po mismo ng mga tauhan ng Philippine Air Force kung nasaan po kayo. So pwede nyo po silang sunduin dito, makipag-ugnayan lang po kayo sa mga tao po dito po sa Villamor Air Base. Ang problema, no, na nakikita ko, may mga kababayan naman tayo talaga na walang mauuwian, walang kamag-anak. So yun yung dapat paghandaan din ng ating mga lokal na pamahalaan ng Maynila, ng Quezon City, no, at kung ano-ano pa, no, iba't ibang local government, dahil itong reintegration ng ating mga kababayan mula Leyte papunta dito sa Maynila. Back to studio. Maraming salamat, Rhea Santos.